blessed day to all of us. We welcome you to our online Sunday service. Live here at Jesus Coffee Page. Gather your family and be blessed with us today as we worship and praise the Lord. Let's welcome. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Pastor Ruban and Sister Isabel Lucy. Yes, good morning mga kapatid. Online church sa iba't ibang sulok ng mundo, pinagpala, umaga sa ating lahat, pinagpapala tayo ng ating Panginoon. And God will do amazing things ngayong umagang ito. Pinili mong sumamba sa ating Panginoon, hayaan mo na pagpalain ka niya at gumawa ang Diyos ng kamanghamanghang bagay sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, i-ready na mga puso. Tumayo na tayong lahat, sama-sama na tayong umawit, magpuri sa ating Panginoon. Yes, thank you Lord. A happy Sunday to everyone, to all the viewers joining us. Salamat sa Diyos sa inyong buhay, sa pagsama natin ngayong oras na ito sa pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa Panginoon. We welcome you to Jesus Coffee Church. Ako si Pastor Roban. I'm Sister Isabel and Kuya AJ. Ayan, salamat sa Panginoon sa mga first time maka-join this morning. Pakitay po dyan, new blessing. Thank you Lord. We're so glad to just praise and worship the Lord ngayong umaga. Awit po tayo, purihin ka at hanggang huli. Kaya i-ready natin ang ating mga puso sa pagpupuri, pag-awit ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Huwag lang po tayong manood. Huwag lang tayong makinig, sumabay tayong sumamba at pagbigay sa Diyos ng karangalan at kaluwalhatian. And syempre, huwag natin kalimutan yung ating role. Yes. We are digital evangelists. Ayan, salamat po. Sabay-sabay po natin i-share ang ating live video sama-sama sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasabay nito, itag na rin natin yung mga mahal natin sa buhay. Ayan, salamat sa Panginoon. Are you ready, excited to praise the Lord? Yes, Lord. So ngayon, ang lahat ng umaasa sa Diyos, hindi kailanman mabibigo. Kaya purihin natin ang Panginoon. Let's worship Jesus. Come on! Pagkagising pa lang sa umaga, Panginoon, ikaw ay aming pupurihin. Hindi kami titigil ng pasasalamat. Araw-araw, Lord, pupurihin namin ang pangalan mo. Thank you, Lord. Sabay-sabay tayong umawit, mga kapatid. Pagkagising pa lang sa umaga, hatid mo ay ligaya. Ikaw ang nagbigay ng buhay at sigla. Hindi mabibigo, Yes, Lord! ang sa'yo ay umaasa. Hindi nahihinto, pagpapala na sagana. Purihin ka, ako'y iyong inamangha. Ang lahat ng may hiningay, purihin ka. Purihin ka, ako'y iyong minamangha. Ang lahat ng may hiningay, purihin ka. Awa mo'y walang tupas, pag-ibig na walang hanggan. Dakila ang iyong katapatan. Hindi mapinigo, ang sayo ay umaasa. Yes, Lord! Hindi nahihinto, pagpapala na sagana. Purihin ka, ako'y iyong pinamangha. Ang lahat ng may hiningay, purihin ka. Purihin ka, ako'y iyong pinamangha. Ang lahat ng may
may hiling ay purihin ka. Oh, oh, di mabibigo. Yes, Lord. Ang sa'yo ay Umaasa, patuloy na umaasa sa Panginoon. hindi nahihinto. Pagpapala na sagana, Hindi mabibigo. hindi mabibigo. Ang sa'yo ay umaasa, hindi nahihinto. Pagpapala na sagana, purihin ka, purihin ka. Ako'y iyong minamamha, ang lahat ng may hiling ay purihin ka. Oh, oh, purihin ka, purihin ka. Ako'y iyong minamamha, ang lahat ng may hiling ay purihin ka. Oh, oh. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy kaming magpupuri sa'yo, aawit sa'yo, Lord. Salamat, Panginoon. Araw-araw may ginagawa kang mga kamangha-mga bagay sa aming mga buhay, sa aking mga kapatid, Lord. And we thank you, Lord God. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon. This year, 2021, Lord, year of new beginnings, bagong simula. Binibigyan mo kami ng mga bagong puso, Lord God. Bagong espiritu, Lord Jesus. Inaalis mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang mga pusong masuwayan, Panginoon. At pinapalitan mo ng malambot na puso na lagi handang sumunod sa iyo, Panginoon. Sumunod sa iyong kalooban. Sumunod sa utos mo, Panginoon. Sumunod sa salita mo. And Lord, alam namin sa aming pagsunod, Panginoon, kasunod na to ang mga new blessings sa buhay namin. New favor. New amazing things. You will open doors of opportunities, Lord God, sa mga kapatid ko, Lord, na walang trabaho ngayon. New jobs for them. New businesses, Lord God. New clients, Lord. And Lord, we will discover new gifts, Lord, coming from you. New talents, Lord. At salamat sa mga bagong awitin na inilalagay mo sa aming mga bibig, sa aming mga puso. Para patuloy ka naming awitan, papurihan, Panginoon. And Lord, we are praying for new revelations, Lord God, of your word. Give us the desire, Lord, na ikaw ang hanapin, Panginoon. Mas lalo pang lumalim, Panginoon, ang relasyon namin sa inyo. Mas lalo pang mag-init, Panginoon, ang pag-ibig, paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Para kami, Lord, patuloy kaming makapaglingkod, makagawa ng kalooban mo na may kagalakan, Panginoon, may kasiglahan. And Lord, dalangin namin sa araw-araw, Panginoon, sa online prayer meeting, sa araw-araw na ginagawa namin, Lord, kausap namin, Lord, we will pray for new souls, mga bagong kaluluwa, Panginoon, na ma-harvest, Lord, sa iyong gawain. Magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. Yung mga pamilya namin na wala pa sa iyo, Panginoon, this year, 2021, Panginoon, this is your year, Lord. Great harvest, Panginoon. Makakasama na namin sila. Makakatagpuan mo na sila, Lord God. At magkakaroon namin sila ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Mga bagong committed followers of Jesus. Mga bagong servant leaders na makakatuwang na Panginoon. And Lord, sa araw-araw na ginagawa, pinapagawa mo sa amin, provide us new strength, Lord God. Sa mga kapatid namin ngayon na nahihirapan, Panginoon, may sakit, nakaratay sa kama, Lord God, may kabigatan. In the name of Jesus, Lord, you are our great healer, Panginoon. Kung paano mo pinagaling lahat ng may sakit, Panginoon, nung nakaraan, ikaw pa rin, parehong Diyos, na makapangyarihan ng makakapagpagaling sa lahat na nahihirapan ngayon, sa lahat na may sakit ngayon, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, we are healed, Panginoon. We claim the healing. Lahat ng mga may depression ngayon, Lord, natatakot, nagdududa, Panginoon. Lahat ng may kabigatan, Lord. Lahat ng mga hindi na nagtitiwala. Any spirit, Lord. Spirit of familiarity, Panginoon, na nagiging kampante na sa buhay. Sa lahat
ng mga kapatid ko na patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na laging magkaroon ng bagong kaisipan at ang kaisipan mo, Kristo, ang nasa amin, Lord God. Makakagawa kami, Lord, ng mga bagay na kalugod-lugod, Panginoon, sa inyo. Paalala mo rin sa amin, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan at wala nang hihigit sa iyo, Lord God. Wala nang magtanang maggusto, anumang sakit, virus, Lord Jesus, sa pangalan ni Jesus, kaya mo tong pahintuin. Ngayon din, Panginoon. At kung hindi pa man, Panginoon, patuloy na pag-iingat, pagliligtas sa mga kapatid namin, Lord God. Patuloy na proteksyon. And Lord, salamat, Panginoon. Dahil ngayon pa lang, anumang espiritu, Lord, na nagpapabigat sa amin, nagpapahirap, Panginoon, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Tinatalian ng apoy ng Espiritu Santo, tinutupok ng apoy ng Espiritu Santo. Dahil nakakaranas kami, Panginoon, ng kagaanan. Nararanasan namin ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, ang presensya mo, ang kapangyarihan mo sa buhay namin. And right now, Lord, we receive the blessings of new beginnings, Lord Jesus. Naniniwala kami, Lord, that this year, 2021, siguradong magiging matatag, matagumpay kami sa buhay, Panginoon. Dahil ikaw ay kasama namin, Lord, at patuloy kami na magtitiwala sa iyo. At Lord, tulungan mo kami na matagpuan mong tapat hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Ang lahat ng ito, dalangin namin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus. Patuloy nating awitan. Patuloy nating papurihan ng ating Panginoon. Patuloy nating sambahin mga kapatid. Kaya sama-sama tayong umawit ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hanggang sa huli, Lord. Hanggang sa huli. Matagpuan mo kaming tapat, Panginoon. Sabay-sabay tayo umawit. Let's worship the Lord Jesus. Let's sing to the Lord. Sa gitna ng kahirapan, ikaw ay masasalamatan. Sinabi mo, hindi iiwan, hindi ako pababayaan. Thank you, Lord God. Kahit ng buhay aking danasin, patuloy kang dadakilain, anuman ang maging suliranin. Kagandahang loob ay sapat pa rin. Awitin pa rin. Aawitin pa rin ang pagpupuri, kahit ang puso ko'y napipighati. Pagsamba sa iyong pangalan, hindi tipigil. Sa lahat ng pagsubok na dumating, ang biyaya mo'y higit hanggang huli. Ika'y luwalhati. Yes, Lord. Lord, pagkakas namin ang pangalan ng Panginoon. Sa man, patuloy kami nalaban sa buhay. Thank you, Lord Jesus. Ang aming kalikasan. Line in. FM Tender.
minsan at kahit na may masugata, patuloy ka na. Patuloy akong lalaban. Patuloy tayo umawit. Mag-distraction mo. Sa pangalan ni Jesus, naalis namin at patuloy kami magpupuri. Sasamba. Taas kamay, maghihintay, buhay ko sa'yo aalay, maglilingkod hanggang wakas, dalangin ko'y matagpuan tapat. Yes, Lord. Aawitin namin ang pagpupuri. Aawitin pa rin Ang pagpupuri. kahit ang puso ko'y nabibighati. Pagsamba, pagsamba sa'yo, ang ngalan hindi titigil. Sa lahat ng pagsubok na dumating, ang biyaya mo'y higit hanggang huli. Ika'y luwalhati. One more time. Aawitin pa rin ang pagpupuri, kahit ang puso ko'y napipighati. Pagsamba sa iyong pangalan, hindi titigil. Sa lahat ng pagsubok na dumating, ang biyaya mo'y higit hanggang huli. Ika'y luwalhati. Yes, Lord, hanggang huli. Ika'y luwalhati. Hanggang huli, Panginoon. Hanggang huli. Ika'y luwalhati. Salamat po, Panginoon. Hanggang huling hininga na aming mga buhay, patuloy na maglilingkod, patuloy na mananatiling tapat hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, na aming mga puso na handa mo na binubuksan upang itanim ang iyong makapangyarihang salita. Kaya Lord, tanggapin mo po lahat ng pasasalamat, kaluwalhatian, pagsamba, karangalan. Sa iyo lamang, Panginoong Hesukristo, wala nang iba. Tanging sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tsaka natin ang Lord. Yes! Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon sa oras ng pagpupuri, pagpapasalamat. At Yes. we are so blessed as we worship the Lord. Ayan, thank you, Jesus. Patuloy tayo magbigay sa Kanya ng karangalan sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa Kanya. Kaya sa mga first time, mga new blessing, we welcome you sa ating online Sunday service alas 10 ng umaga hanggang alas 12. Kaya salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin joining us Yes. this morning. Huwag po natin kalimutan yung ating role in our digital evangelism. Forget to share natin. this video. And congratulations again po sa mga nanalo sa ating Coffee Coffee Break! Break! Ayan. Receive your gifts. Meron tayong mga load na pinamimigay. Ayan, i-contact na lang si Mami A. Ayan, bukas po or Monday hanggang Friday, pag-uusapan again natin as we will continue our series Beatitudes. Kaya
Join us on our OPM online prayer meeting. Sama-sama tuklasin natin ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you, Lord. At syempre, hindi na natin papatagalin. Kamustahin natin yung mga kapatid natin. Sobrang excited kami. Sobrang masaya kami na nakasama namin kayo. Kaya, good morning again! Online church at sa mga kapatid natin sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang sulok na lugar na nandyan kayo, ang presensya ng ating Panginoon ay nasa ating lahat. Alam niyo, napakasaya ng ating physical gathering last February 14. Kung nakasama ka sa amin, tayo ko dyan. Thank you, Lord, di ba? Naranasan natin yung presensya, yung sama-samang pag-aawitan sa ating Panginoon. At thank you, Lord, din sa buhay, mga pasabog at pa-surprise ng men's ministry. Glory to God sa buhay niya, mga kapatid. Talaga naman may pa-flower. So, sa lahat ng nakatanggap ng flower, mga kapatid, ano yun? Sabon po yun. So, pag binasa nyo, bubula po siya. Ayan, hindi po siya plastic. So, flower soap po siya. Kaya thank you, Lord, mga kapatid. At syempre, meron pang mga pa-card, di ba? Yung mga kapatid natin, talaga namang ikinakilig ng karamihan sa mga wife nila, di ba? At syempre, din sa mga minamahal nila sa buhay. At hindi lang yun, pati yung mga magulang, ha? Mga magulang, meron ding binigay yung mga anak nila, talaga namang na-surprise. Kaya naman, I'm so excited, mga kapatid, to announce, ayan, yung ating in-person gathering this coming March 14. We will be having another napakasaya, syempre. At syempre, meron na namang pa-surprise sa ating Panginoon sa atin. Meron namang kamanghamanghang gagawin ng ating Panginoon sa bawat isa. At syempre, sama-sama na naman tayo magpupuri, aawit sa ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang, kapatid, magpa-register ka na. I-PM nyo na yung mga nag-invite sa inyo. At syempre, kung sino man yung mga servant leaders natin. At syempre, kay Mami Ading din. Kaya mga kapatid, mark your calendar na this coming March 14. At ngayon, mga kapatid, balikan natin yung mga pangyayari sa buhay natin. Ayan, meron tanong kasi dito meron ba tayong unfinished project? Meron ba tayong mga nasimulang gawin, pero hindi natin natuloy? Alam mo yun, nagsimula tayong this 2021, magsisimula na talaga ako mag-diet. Magsisimula na talaga ako sa weight loss journey ko. Sobrang excited ka, nag-set ka ng schedule. Alam mo yun, nagawa mo siya 1 day, 2 days, pero alam mo yun, tinigil mo na. Meron ka bang nililigawan, mga kapatid? Sino dyan may nililigawan, tapos hindi mo tinuloy? O meron kang sinimulang business, ayan. Tapos, nawalan ka na rin ng gana kasi nakita mo yung mga competitor mo, di ba? O nag-umpisa ka sa online prayer meeting, masipag mong magtagnan, kapatid Lahat ng mga pangalan ng kaibigan mo, kapamilya mo, sinishare mo rin yung live video natin. Pero ngayon, alam mo yun, madalang ka na lang din nakakapanood. Alam mo yung sabi sa salita ng ating Panginoon, dapat ipagpapatuloy natin yung mga ginagawa natin. Ang sipag natin mag-journal, mag-prayer time, tapos di tayo naging consistent. Yung simula ng Operation Bangon, excited kang maging bahagi. Alam mo, nagbibigay ka, tapos hindi na rin nagtutuloy-tuloy. Yung pag nakakarinig tayo about blessing ng tithing, giving, simula nakakapagbigay tayo. Tapos sinabi mo, pag nagka-work na ako, Lord, promise talaga, magbibigay na ako. Magiging faithful na ako sa pagbibigay ng ikapo. Pero nung unang sweldo, pangalawa, okay, nakapagbigay ka. Pero kasunod, hindi ka na namin maramdaman. Madami pa tayo, kapatid, ng mga unfinished project. Ano yun? Gusto ni Lord na alalahanin mo yun. Yung mga hindi natapos na sinimulan mo, kapatid. At alam mo yun, hindi magandang tignan. Pag nakita natin, syempre, isang bahay, di ba? Pag ginawa tapos hindi natapos, hindi siya magandang tignan. At syempre, isa pa, hindi na mapapakinabangan. Hindi na matitirahan. Ganon din, kapatid, yung mga bagay na nasimulan natin at hindi naman natin na ituloy. Alam mo yun, hindi natin makikita yung kagandahan nito sa buhay natin. At the end of the day, pag nakita natin yung resulta sa iba, nakita natin yung blessing sa iba, sasabihin natin, sayang, dapat tinuloy ko yun. Sayang kung tinuloy ko lang yung panliligaw ko sa kanya, dapat kami na ngayon, di ba? Sayang kung tinuloy ko lang yung negosyo kong nasimulan noon. Consistent lang ako. Baka ganito na rin kadami yung clients ko. Sayang kung ginalingan ko, tinuloy kong galingan sa pagtatrabaho ko, araw-araw ko maagang pumasok. Dapat ako yung promoted ngayon.
Alam mo, ilan lang to sa mga dahilan kung bakit hindi ba natin natatapos yung mga bagay na pinapagawa sa atin ni Lord. Marahil yung iba sa atin na inip, marahil yung iba na pagod, natakot, nagalit, nagsawa, ano pa ba? Kung meron pang mga ibang bagay na dahilan na pwedeng, alam mo yun, na pumigil sa'yo, kaya hindi ka nagpatuloy, kapatid, gusto namin i-comment mo dyan para malaman din namin. Alam mo yun, sa buhay natin, mga Kristiyano, pinapayo sa atin ng kapatid na si Paul, ipagpatuloy natin gawin. Alam mo yun? Ito yung nasa Corinthians. 2 Corinthians chapter 8 verse 11. Sabi dito, kaya ituloy na niyo ito. Ano kaya yung ipinapatuloy sa atin ni Brother Paul? Ang kasigasigang ipinakita nyo nung una ay ipagpatuloy nyo. 2 beses niyang sinatoy, mga kapatid. Sabi niya dito with exclamation point, ipagpatuloy nyo ito. Yung kasigasigan na ginawa niyo nung una, ipagpatuloy nyo hanggang sa matapos. Sabi dito, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. At kasunod na verse, sapagkat kung bukal ang kalooban sa pagbibigay, tanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan, hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi niyo kaya. Mga kapatid, kung meron tayong itutuloy ngayon, ituloy natin yung nasimulang maganda sa atin ng ating Panginoon. Yung patuloy na paggawa sa Kanyang kalooban. Ituloy natin yung relasyon natin sa Kanya. Magpatuloy tayo sa pakikinig. Magpatuloy tayo sa pagbibigay. Ano ba tayo makakapagpatuloy sa pagbibigay, di ba? Dapat, mga kapatid, ibahin natin yung takbo ng ating isip. Ibahin natin yung takbo, yung isipan natin, ibahin natin sa takbo ng isip ng mundo. Ano ba yun? Magpatuloy tayo sa pagbibigay o anumang bagay na simulan sa atin ng ating Panginoon. Dahil, alam mo, number 1, ito yung importante. Kailangan mag-umapaw yung grasya ng ating Panginoon sa buhay natin. The more na dumedepende tayo sa grasya ni Lord, the more na nagiging consistent tayo sa mga bagay na sinimulan natin. At the more na nahahayag yung kapangyarihan ni Lord sa buhay ng bawat isa. Alam mo yung itong grasya, ito yung gift ni Lord, gift of favor. This is the gift of God, gift of love. Ito yung hindi natin deserve, pero dahil anak tayo ng ating Panginoon, mga kapatid na nakikinig ngayon, dahil simula nung nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesucristo, nasa atin na lahat yung pabor na yon, yung grasya na yun, nag-uumapaw na sa buhay ng bawat isa. Kaya lang hindi natin ina-activate sa buhay natin yung grasya at nabubuhay tayo sa sarili. Sa sarili umaasa na tayong sarili natin, we are limited beings, mga kapatid. Limitado lang yung strength mo. Limitado lang yung resources mo. Limitado lang yung pasensya mo. Kaya ang bilis nating huminto, ang bilis nating tumigil, ang bilis sumuko, ang bilis umayaw. Ayaw na nating mag-commit. Alam mo, sinabi ni Paul to sa Church of Corinth, yung about sa grace giving, dahil gusto ni Paul, ni Brother Paul, na mananasan nila yung grasya ng Panginoon. As alam niyo, mga kapatid, sila yung church na, alam mo yun, na hindi pa ganun ka-mature. Kasi sa pananampalataya, mayaman tong church na to eh. Pero sila yung nagbigay, hindi nagbigay noong umpisa, pero hindi na nagpapatuloy sa pagbibigay. Dahil umaasa sila with their own strength. Mas nanaig sa kanila yung laman. Alam niyo, sa 2 sulat ni Paul, pag nabasa niyo yung 1 Corinthians, 2 Corinthians, mababasa niyo doon na talagang pasaway itong mga church, itong Corinth church na to. Nandun yung immorality, nandun yung divisions ng mga magkakapatid na hinihiwalay nila yung mahihirap, ayaw nilang pakinggan. Pero katulad natin, mga kapatid, na kahit pasaway tayo kay Lord, andun yung habag ng ating Panginoon na nag-uumapaw, na gusto niyang marinig natin to ngayong umaga. Mabuksan ang isipan ng bawat isa. Natapusin at ipagpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tumigil. At matagpuan tayong tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tandaan natin, si Lord ang tutulong sa atin para tapusin natin yung sinimulang maganda sa ating buhay. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak ko. Sabi dito, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik
ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sikreto mga kapatid, para magtuloy-tuloy tayo sa mga bagay na nasimulan na natin, sa pagbibigay o anumang bagay, pag umapawi natin ang grasya ng ating Panginoon sa buhay natin. At pag nag-uumapaw yung grasya ng ating Panginoon, nandun yung kagalakan. Nandun yung kagalakan natin sa paglilingkod, nandun yung kagalakan natin sa paggawa at pagtatapos ng mga pinasimulang gawin ng ating Panginoon. Kaya sa mga kapatid ko na nagsimula, may pag-asa pa. This is the year of new beginnings. Di natin natapos yun. Pinapaalala sa atin ni Lord ngayon na kayang-kaya nating tapusin dahil sa nag-uumapaw na grasya ng Panginoon sa buhay natin. Tandaan mo, ang tagumpay hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa Espiritu. At yung Espiritu na yun ang magpupuno sa atin para lalo nating maalala na nabubuhay tayo sa kanyang grasya. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa sinimulang maganda ng ating Panginoon sa ating buhay. Magpatuloy tayo sa pagbibigay sa kanyang gawain. At makikita natin ang resulta nito, ang ending nito, ang gift nito sa atin, umpisa pa lang. Malalaman natin kung nag-uumapaw ang grasya. Every time na tayo magbibigay, punong-puno tayo ng joy. Pero kung ikaw ay nagbibigay na pipilitan, nagiging burden sa'yo, nahihirapan ka, check mo. Baka yung grasya na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon ay hindi mo pa na-activate sa buhay mo. At ngayon ay oras para i-activate namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Kami nakakapagbigay, Lord. Hindi dahil sa sarili naming lakas, hindi kami magaling, Panginoon. Pero dahil ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay, nag-uumapaw na grasya mo, Panginoon, sa buhay namin. Kaya kami nakakapagbigay ngayon. Kaya kami nakakapagpatuloy na magbigay, Panginoon. Kaya kami makakapagpatuloy na gawin ang kalooban mo, Panginoon. Dahil sa grasya mo, Panginoon. Sa mga hindi nagtutuloy-tuloy, Lord, hindi namin natapos yung mga pinapagawa mo. Puro simula, Panginoon. Salamat, Lord, dahil binibigyan mo kami ng opportunity ngayon, Lord, na magsisi, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God. Kung kami huminto na sa mga gawain, Lord, sa kalooban mo, sa pagbibigay, Panginoon, muli mo pag-umapawin, Panginoon, yung grasya mo sa buhay namin, Lord God, para matapos namin ang aming takbuhin at matagpuan mo kaming tapat, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa, Lord, at gagawin, matatapos namin dahil sa nag-uumapaw na grasya mo sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Yes, salamat sa Panginoon. Again, we thank the Lord for our brothers and sisters, our faithful kingdom partners. Patuloy po ang nag-uumako na grasya ng Lord sa inyong buhay, sa patuloy na pagbibigay sa kaniyang gawain. We cannot do it on our own. We are blessed by the Spirit and the grace of God. Kaya salamat sa ating mga faithful kingdom partners. Thank you for your overflowing generosity and support sa ating ministry. Salamat sa Panginoon. Pray that the Lord will give you the maximum harvest. And we're going to Miguel, magpatuloy ka ulit. Magsimula ka muli. Ito'y taon ng mga bagong simula sa ating mga buhay. Kaya we encourage you to be a kingdom partner. Marami pong paraan para makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Sama-sama po natin siyang luwalhatiin, bigyan ng karangalan sa pamamagitan ng pagsamba sa pagbibigay na ito. Ayan, salamat sa Panginoon. Buksan na po natin ang ating mga Bible sa Psalm chapter 34 verse 18 to 20. Psalm chapter 34 verse 18 to 20. Yan, salamat sa Panginoon. Buksan na natin. At habang binubuksan natin yung ating mga Bible, salamat sa Diyos, sa ating mga kapatid, sa patuloy na pagsuporta natin sa ating Operation Bangon. Patuloy po tayong magkaroon ng puso sa pagtatayo muli ng sanktuaryo ng ating Panginoon. Napakarami pong naapektuhan ng pandemya, maging church ay naapektuhan. Kaya sama-sama natin itaguyod, itayo muli yung kanyang tahanan. At alam ko, ibabalik dito ni Lord sa atin.
Yung ating pong contribution, weekly, monthly, ay makapagbigay po ng malaking tulong sa pagbili ng property na yan. Kaya kung ito ay pinagpala ng Panginoon, maraming paraan, pinansyal, trabaho, negosyo, maging sa kalusugan at kalakasan, kagalingan. Naranasan mo ba yon? Sinagot ng Lord ang iyong panalangin, magbalik tayo sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang sanktuaryo. Operation Bank, nandiyan po yung ating mga GCash number, andyan yung ating bank accounts. Join us, sama-sama. Sama-sama po ang ating mga puso maging isa na pagandahin at itayo muli ang kanyang sanktuaryo. Kaya, whatever God tells in your heart, God bless you as you give to the Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. Pasama-sama na rin tayong tumayo. Tayong lahat ay tumayo sa pagbasa ng kanyang salita. Psalm chapter 34, verse 18 to 20. Psalm 34, 18 to 20. Sabi dito ng salita ng Panginoon, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. Tinutulungan niya ang mga nawawala ng pag-asa. Marami ang paghihirap ng matuwid, ngunit iniligtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Sila'y iniingatan ng Panginoon. Kahit isang buto nila, hindi mababali. Manalangin tayo, Panginoon. Hinahanda mo po ang aming puso at isipan. Bigyan mo po kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Sa gayon, Lord, makahanap kami ng kapahingahan. Sa tuwing kami nagdurusa, naghihirap, napipighati, kami magpatuloy sa aming relasyon sa iyo. Sapagkat alam namin na lahat ng bagay may ginagawa kang mabuti. Panginoon, narito kami sa iyong harapan, nagtipon sa pangalan ni Jesucristo. Hindi kami narito para lang manood, kundi Lord, mapagpalaan, matanggap ang salita. Maging buhay, direksyon namin. Salamat po sa kapahingahan. Salamat sa boses ng Espiritu. Salamat ngayong umaga, magtuturo, mangangaral, mangungusap ka sa amin. Makikinig kami sa iyo lahat. Salamat din sa malinis, mabilis na internet connection, alisin ang mga distractions, maging sa aming mga tahanan, upang matanggap namin, magfo-focus lang kami, Panginoon, sa iyong salita. Muli, Lord, manahan ka sa aming kalagitnaan, ikaw ang pagturo sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord, hallelujah, thank you, Jesus. Ayan, it's a year of new beginnings, 2021, February na, pero patuloy pa rin ang mga bagong simula ibinibigay sa atin ng Panginoon. Great and mighty things. We pray that the Lord will open doors of opportunities and will give us a new start, fresh start in our life. Pinagpalang araw sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa ating mga team replays. Ayan, sa mga manonood ng replay. Thank you, Lord, for the opportunity again, makakarinig. Malaya, merong puso na bukas na tatanggapin ang salita ng Panginoon. Dalangin ko ang salita na ito ay maging gabay, kalakasan at pagpapala sa ating lahat. Pag-uusapan natin this morning is how to find rest in suffering. Paano po tayo makakatagpo ng kapahingahan sa tuwing tayo ay nagdurusa? Tayo ay nahihirapan. May kapahingahan ba? Para bang pastor, medyo may contradiction in term yan. Yes. Totoo yun, but the Bible will teach us paano po tayo makakatagpo ng kapahingahan. Na kahit na ang mundo natin ay hindi na nagiging maganda ang takbo. Ang ekonomiya, bagsak, andyan ang virus, ang pandemya, hindi pa rin bumabalik sa normal, but we can find rest in the middle of suffering. Itong lesson na ito ay para sa atin, ma-encourage po tayo that even in times of suffering, we can find rest in God. Ayan, salamat sa Panginoon. Napakarami po ng paghihirap ng mga tao. And even the Bible telling us in Psalm 34 verse 19, sa binasa natin dito kanina, marami po ang paghihirap ng mga matuwid. It tells us that in this life, talagang may mga paghihirap tayo pinagdadaanan. There are sufferings in our life na maaring ito'y suffering sa area ng pananalapi. Meron ba dito nakikinig, nanonood, Pastor, talagang nagsasuffer kami ngayon. We're in the suffering in the middle of
challenge sa aming finances. Talagang very tight na yung budget, yung utang nadadagdagan, but you can still find rest. Or mabing iba sa atin, because of the pandemic, nawalan ka ng work, or parang kailangan mo makabalik uli dun sa business mo, nagsisimula kang muli. It is very challenging for you dahil patong-patong yung expenses, yung mga bills, pero hindi mapunan ang yung negosyo at ang yung trabaho. We can still find rest. O maaari iba sa atin, may mga challenges in our relationship like in marriage, in parenting, ayan, in the technology na umaangat at umaangat, nawawalan na ng time, nawawalan na ng pagmamahalan. So sobrang busyness sa trabaho, sa negosyo, nawawalan talaga ng time to focus on relationships. So minsan ito yung nagsasuffer sa atin, or maybe spiritually we are suffering. Dahil nga limited ang time to have a physical gathering, parang hindi na nakaka-attend, hindi na tulad nung dati, na parang Lord, bakit dati excited ako mag-worship, bakit nasa bahay, parehas din naman, pero bakit nanlalamig? I'm suffering in my spiritual relationship. I'm suffering in my relationship with you, Lord, in my prayer time, in my reading time, in my meditation and journaling. Lahat po tayo, no? Even the people in this world, hindi lamang mga mananampalataya, is experiencing suffering. Sabi doon sa Psalm 34:19, marami po ang paghihirap ng mga matuwid. So, totoo talaga ito. Napakadami po natin pinaghihirapan Pero ang magandang balita rito, inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Amen! The best thing that we can receive in this life is the promise that God will save us from the troubles and suffering in this world. Hindi man po tayo mailigtas sa mga suffering ng mundong ito, pero merong kaligtasan na ganap na ibibigay ang Diyos sa atin na tayo makakasama niya na sa walang hanggang buhay sa langit. At ito po yung ating dakilang pag-asa. Ito yung pag-asa natin na hindi mawawala. Na kahit anong mangyari sa mundong ito, hindi nakatuon ang ating mga mata dito. Kapag nakatuon ang ating mga isipan, mga mata, sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo sa katabi mo, ililigtas ka ng Panginoon. Amen! Ililigtas tayo ng Panginoon. Meron pong salvation na ibibigay ang Lord sa atin. And a lot of people, many times, ganito po yung nagiging respond natin. Pag ikaw ay nakikinig, nanonood ngayon, paano ka mag-respond kapag ikaw ay naghihirap? Kapag ikaw ay nagdurusa, ano ba yung mga nagiging respond ng mga tao? Ito ang kadalasang respond ng mga tao every time they're in the middle of suffering. Alam niyo kung ano yung una? Letter D. Denial. Napakalaking denial. Ang sinasabi niya, kamusta ka na? Hindi, okay lang ako. Di ba somehow parang dinay natin, but really in our hearts, in our minds, durug na tayo, na para bang mag-give up na tayo, na konti na lang yung kapit natin. Lord, tulungan mo ako. In our silent moment, in our quiet time, talaga, Lord, parang hindi ko na po kaya. Pero pag tinatanong ka, kamusta ka? Okay kami, okay kami. Yung marriage namin, okay. Okay yung finances. But the truth is, we are in denial. We suppress our feelings. Hindi po tama yun. Sapagkat ang pagde-deny will not change our situation. Kailangan mamaya pag-uusapan natin, paano tayo makakatagpo ng rest kapag tayo ay nagsasuffer. Kailangan hindi mo i-deny. You need to open up. Huwag mo i-suppress yung feelings na hindi tama yung nararamdaman mo. Yun yung reality. Nararamdaman mo, nalulungkot ka na nag-i-stress ka na, umiiyak ka na lang mag-isa. Well, hindi tayo dapat mag-deny. Kailangan sabihin natin yung totoo. Yan ay isa sa mga respond ng mga tao. Pangalawang respond ng mga tao is nagagalit sila. I don't know about you, but people are angry. Alam mo yun, marami tao yung kanilang paghihirap, pagdurusan, pinagdadaanan, nagagalit sila. Naninisi sila sa mga tao. Naninisi sila sa gobyerno, sisisihin nila yung kanilang boss, sisisihin nila yung kanilang asawa, sisisihin nila yung mga kasama nila sa bahay. Di ba? Parang pag may mga pinagdadaan ng stress yung tao na yon, parang lahat ng tao kagalit niya.
Kasi galit siya Kasi meron siyang pinagdadaanan. Tingin kayo dito. That's why, hindi tayo dapat agad maghatol sa mga tao. Hindi ka dapat humatol Kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao. Ba't pa siya galit sa akin? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Hindi mo alam that person is suffering. Hindi mo alam yung pinagdadaanan niya in his mind, soul, in his spirit. Pero alam mo, kailangan matagpuan niya yung kapahingahan. Yes! Isa yan sa mga respond ng mga tao, nagagalit siya sa mga kasama niya sa bahay. Nadadamay tuloy yung buong sambahayan dahil doon sa pinagdadaanan niya. That person needs rest from the Lord. O minsan, pag tayo nagsasuffer, tingin ka rito, nasabi mo na rin to, na-experience mo na rin to. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng pagdurusa, naghihirap, nagkakaroon ng mga stress, challenges, para ba nagkakaroon sa atin in our mind of bargaining? Nagkakaroon ng bargain. Ano ibig sabihin ng bargain? Kumbaga parang iniisip natin, kung bumalik na lang kaya ako sa dati kong buhay. Wag na lang kaya akong maging Kristiyano. Alam mo, kung pinili ko na lang kaya yung buhay ko dati kaysa sa maging born again. Sometimes we bargain about our relationship with God because we suffer. Kung hindi na lang kaya ako sumunod sa iyo, Lord, magiging maganda kaya buhay ko? Magsasuffer kaya ako, Lord, kung hindi ko pinili yung daanan na hinanda mo sa akin? Sana, hindi na lang ako sumunod. May mga ganong bargaining sa ating isipan, sa ating puso. And a lot of times, mga kapatid, na hindi man natin sinasabi sa ating bibig. Ito yung nagiging laman ng puso at isipan natin. Tama po ba? It is not the right response when we suffer. Yung iba naman nade-depress na sobra. At sa sobrang depression nila, mga kapatid, they turn to other things. They turn to eating. Yan, sa sobrang depression, kumakain na lang ng mga kumakain. Ito na lang, wala na. Sige, wala na yan. I-deny na natin yan. Kain na lang natin yan. They turn to other relationship. Naghahanap ng karelasyon para ma-ease yung pain, yung suffering. But that is not right. Some people, they turn to alcohol. They turn to drugs. Pero alam mo, hindi ito yung daan ng Panginoon. Hindi ito yung tamang gagawin ng isang mananampalataya. We need to respond right for us to find rest in the presence of God. Ayan, pag-uusapan natin ngayon, 4 na bagay. 4 na bagay. Letter R, letter E, letter S, and letter T. Rest. Okay, letter R, it means remain in His presence. Manatili po tayo sa Kanyang presensya. Sabihin mo yan one more time, remain in His presence. Letter R, so we can find rest in the middle of suffering is we need to remain. Manatili po tayo saan? Sa presensya ng Panginoon. Sinabi niya sa John 15. Diba? Na ako ang puno, kayong mga sanga, hindi kayo mamumunga kung hindi kayo konektado at mananatili sa akin. A lot of times, a lot of people make this big mistake na akala nila na kapag sila nagsasuffer, pag nagrebelde sila kay Lord, kapag sila tumalikod sa Panginoon, nagtampu-tampuhan kay Lord, ay masusolve ang kanilang problema. Hindi. Dapat nga mas lalo tayong manatili sa Panginoon sapagkat sa Kanya natin matatagpuan ang buhay, ang kapayapaan, ang kagalakan. We have this mentality and thinking that we believe na ito'y binubulong sa atin ng kaaway na magtampo ka kay Lord, huwag ka nang umatin. Tingnan mo, magiging maganda yung buhay mo. Masosolusyonan ang iyong mga pinagdadaanan. But the truth is, alam mo yun, na ang isang sanga na hiwalay sa puno, mamumunga po? Hindi. Matutuyo. Matutuyo, manghihila hanggang sa dumating ang panahon na panggatong na lang. Some people escape the presence of God. Tatakasan na lang yung mga problema na pinagdadaanan mo. Tara, takasan na tayo. Punta na tayo sa malayong lugar. Alam mo, pagbalik mo, nandun pa rin yung problema. Hindi naman nasolusyonan. We can find rest not in escaping, but remaining in His presence. Alam mo yun, pupunta ka sa ibang lugar para mag-reminisce, para mag-relax-relax. Doon pa natin talaga mahahanap ang tunay na kapahingahan. Well, I believe that's wonderful if you have those things. Pero
ang tunay na kapahingahan kay Lord mo talaga matatagpuan eh. Sabi sa awit 16 verse 11, sa Psalm 16 verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Wow! He will lead us to the way of life. Sabi rito, sa piling mo, in your presence, madarama ang lubos na kagalakan. In your presence, there's the fullness of joy. Sinasabi dito, in your presence, there is fullness of joy. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ibig sabihin nito mga kapatid, na kahit ano pong pinagdadaanan natin, the good news right now is we can still find joy. And that joy can be found in the presence of God. Yung tunay na kagalakan. Yung tunay na kagalakan, joy, it means inner peace. That whatever is happening right now in our family, in our job, in our situation, ano man yung nangyayari sa mga outside natin, there's the inner joy, inner peace of God in our hearts na okay lang, masaya ako, basta I'm safe in the presence of God. Hindi ka tatakas eh. Hindi ka maglalaylo, lalo kang mananatili dun sa presensya ng Panginoon. Lalo kang a-attend, lalo kang mananalangin, lalo kang magbabasa ng Biblia mo. Some people, ito ginagawa, natutulog na lang eh. Ay, tulog na lang natin yan. Pagising natin, tapos na yan. Is that true? Na pagkagising mo, tinulog mo lang yung suffering mo, may pinagdadaanan ka, matatapos na yon. Kakaroon ka ng kapahingahan, no? Yes, yung physical mo, nakapagpahinga, pero yung talagang suffering, hindi. Mentally, emotionally, spiritually. Yes, kailangan natin ng tulog, pero alam mo yun, yung presensya ng Panginoon. Doon mo talaga ma-experience yung rest na nanggagaling sa Lord. Yung iba naman, ini-ignore. Ayoko na yan. Wala yan, hindi yan totoo. Pero totoo dyan, oh. Nang na-experience mo, totoo yung reality. Andiyan na yun. Ano sabi ni Jesus? In Matthew 11:28 to 30, sabi ng Panginoon ganito, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. I don't know about you, but right now there are people who are experiencing great sufferings in their life. Nahihirapan ka na, ang bigat na ng mga pasanin mo, sunod-sunod na yung mga bayarin, tumaas na yung bilihin, hindi mo na alam kung anong gagawin. Sabi ni Jesus, lapit ka. Lahat ng nahihirapan, lahat ng nabibigatan sa pasanin niya, sabi niya, bibigyan kita ng kapahingahan. Wow! Isn't it wonderful that we have someone, the Lord Jesus Christ, who can offer us rest? He can offer us rest. He's offering us rest. Kailangan natin gawin, lumapit tayo sa Kanya, hindi lumayo. Sabi niya, 29, pasanin niyo yung aking pamatok. Matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Napakalinaw ng Biblia na ang tunay na kapahingahan. Hindi mo matatagpuan sa alcohol, sa drugs, sa pagtulog, sa pagbisit, sa travel, sa mga iba't ibang lugar, kundi matatagpuan mo yung kay Kristo. You remain in His presence. At yung pananatili mo doon, God will give you rest. Sabi niya, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. May pasanin eh. Meron pa rin tayong dala-dala. Hindi naman inalis talaga nito. Meron, pinalitan lang yung kanyang pasanin. And if you will submit to His will, dadalhin ka niya sa magandang lugar. Dadalhin ka ng Panginoon. Sino ang bubuhat niyan para sa iyo? Kaya magaan yan. Kasi hindi mo siya bubuhatin mag-isa. Yung pagsubok, yung paghihirap, hindi mo haharapin mag-isa. God will be with you. That's why you remain in His presence. Sino rito naka-experience ka nung buhay mo, nung wala ka pa kay Lord at buhay mo ngayon? Dati kapag may mga pagsubok, problema, parang bigay na bigay ka na, ayaw mo na. Pero ngayon, at titindi ng mga pagsubok mo, mga suffering na pinagdadaalan, pero matatayo ka pa rin. Pero ang lakas-lakas mo pa rin, pero full of faith ka pa din. You know why? Because you're remaining in the presence of God. Kung ikaw yung tao na yun, pakitype dyan, remain in His presence. Remain in His presence. Letter E, we can find rest in suffering if we learn to embrace
if we learn to embrace the reality. If we learn to embrace the reality. Tingin ka rito, we need to accept, we need to embrace the reality. And ito, kailangan natin, we move on. We go on to maturity. Alam mo yun, ito na po yung totoo eh. Ito po yung nangyayari. When we become a better person and not a bitter person, but we become a better person. Kapag naintindihan mo na, ay, oo nga, no, hindi ka in denial, hindi mo siya i-ignore. May mga pagsubok talaga eh. Huwag mo isipin, akala ka pa naman kay Lord ako eh, magiging maganda na buhay ko, magaan na, dire-diretso na, malinis, makinis, ang daan, wala na mga problema. Mali po yun. We need to embrace the reality that even in this life, sabi sa New Living Translation ng Psalm 34:19, the righteous person faces many troubles. Matuwid na to ito na yung sumusunod ito yung nagtatides, ito yung nagbibigay sa Operation Bangon, ikaw yung naglilingkod sa Lord, umaattend ka lagi, present ka sa mga services natin, in person, online, nandoon ka, inaayos mo yung buhay mo, the righteous person. Kahit ganun buhay natin, sabi niya, we face many troubles. Tanungin mo kami, marami ba kayong mga hinaharap na pagsubok, problema, suffering? Yes! Kahit na naglilingkod tayo kay Lord, marami pa rin. Dumadaan pa rin tayo dyan. And that's reality. We need to embrace that reality. Alam mo kung bakit importante to embrace the reality? Kasi kapag ang thinking natin mali, yung believing natin magiging mali din. At yung living natin magiging mali. Kailangan maisip mo na even as you obey the Lord, we will face a lot of troubles. But the good news is God is right there with us. The Lord comes to rescue us each time. Pwede tayong humarap ng mga pagsubok, matitinding kapighatian, pagdurusa, pero ang magandang balita, the Lord will rescue us. And face that reality na kahit na tayo sumusunod sa Panginoon, kahit na naglilingkod tayo, may mga pagsubok pa din. May mga paghihirap pa rin. Ito nga si Job yung kanyang kaibigan, ito yung advice sa kanya Sa Job chapter 5, verse 7 to 8, sabi niya rito, tiyak na daranas ng kahirapan ang tao. Kung paano may tilamsik ng apoy sa apoyan. Kaya sabi niya, kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya ko idudulog. Si Jesus mismo yung ating Lord. Pakinggan mo to, sabi niya John 16:33. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sabi ni Jesus, si Lord mismo nagsabi, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen? Habang nasa mundo pa tayo, we will face a lot of troubles, trials, testings, and tribulations. We will face these things in life. Si Jesus na nagsabi, bakit ba, pastor, hindi naman pwede alisin na lahat? Huwag kang mag-alala. Darating yung araw na wala ng pagsubok. Wala ng mga tribulations sa ating new heaven and new earth. Doon tayo dadali ng Panginoon. Habang tayo nandito sa mundo, kahit anong gawin natin, we will face a lot of troubles. Kasi tao tayo, buhay tayo. Itong mundo na ito, masisira na ito Habang nandito tayo, haharap tayo dyan. We cannot avoid suffering. Sabi mo yun, we cannot avoid suffering. Pero pwede nating piliin how to cope up, how to adjust and have faith in the Lord. Kailangan makita mo na embrace mo yung reality na, may pagsubok. Kahit na Kristiyano ako, may pagsubok talaga. Kahit na sumusunod ako, talaga dumadanas ng paghihirap. Part yan ng buhay natin, mga kapatid. We need to embrace. And for that, makikita mo, hindi ka mag-struggle. Hindi ka na mag-iisip, maglalaban yung isipan mo to bargain. Kung Kristiyano ako, o hindi kaya ako Kristiyano, nagdanas kaya ako nito. No. You need to embrace. Remain in the presence of God. Embrace the reality. Letter S. What do you need to do for us to experience rest in the middle of suffering? Letter S, ito kailangan i-workout natin. Letter S, it means search. You search the scriptures. Search the scriptures. Sabihin mo sa mga kasama mo, search the scriptures. Iba kasi kapag naghihirap, kapag dumaranas ng mga kapighatian, pagsubok, patitinding problema, iba hinahanap
Para magkaroon ng kagalakan, kapayapaan, kung saan-saan nagpupunta. Kung sino-sino nilalapitan. Ayun, magpapasok sa panibagong relationship, punta sa kaibigan, o inom na lang natin yan, mawawala na yan, magpapahinga din yan. Alam mo yun? But you know what? We can find true rest if we search the scriptures. Hanapin natin sa salita ng Panginoon, yung kagalingan, yung kapahingahan. Alam mo, sabi ni Pablo doon sa kanyang sulat kay Timoteo in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabi niya rito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. If you read the Bible, if you read your Bible, tuturo niya sa iyo yung totoo. Pangalawa, sasawayin ka niya sa kamalian. Sasabihin niya sa iyo, ito kasi mali mo. Ito yung baguhin mo. Pangatlo, anong gagawin niya? Pagtutuwid sa likong gawain. Sasabihin niya sa iyo, magbago ka na. Sasabihin ng Biblia sa iyo, ayusin mo yung buhay mo. Maging committed ka sa gawain. Ayusin mo yung pagko-commit mo doon sa cell group mo. Ayusin mo yung relationship mo kay Lord. Sabi nito, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Tuturuan ka niya kung paano mabuhay ng may kabanalan, ng makalugod-lugod sa Panginoon. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Let us search the scriptures. We can find rest. At kapag nabasa mo, kapatid, I tell you this, sobrang totoo nito. Alam mo, kapag nagbabasa ka ng Bible, gumagaan yung pakiramdam mo. Nakatagpo ka ng peace, ng kagaanan ng loob. Is that true? Ikaw nanonood ka, nakikinig ka. Nung na-experience mo, may mga problema ka, pagsubok, pero nung nagbasa ka ng Bible, nakapakinig ka ng salita ng Diyos, gumagaan pakiramdam mo eh. Tama po ba? Sabihin mo lang dyan, type mo dyan, Amen, Pastor, para alam ng mga tao na yung salita ng Diyos ay nakapagbibigay ng kapayapaan. Nakapagbigay ng kagalakan, kapahingahan sa puso ng tao. Balik ka doon sa Bible mo. Balik tayo doon, let us search the scriptures. And pag nabasa mo yung Bible, diba, and I gave you some scriptures. Ito, Isaiah 46:4. Isaiah 46:4. Sabi dito, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti na ang inyong buhok at kayo tumanda. Diba, isn't that wonderful na itong pangako ng Panginoon na ito na kahit na matanda na tayo, pumuti na yung buhok natin, dumami na yung uban mo. Sabi ni Lord, iingatan ka niya. Ay Lord, salamat po. Gumagaan yung pakiramdam mo eh. Kahit hindi ako inaalagaan ng mga anak ko, kahit hindi sila nagpapadala sa akin, kahit hindi sila ako kinakamusta, Lord, salamat sapagkat iingatan mo ako. Sabi niya, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Lord, I am your created possession. Lord God, sabi mo, tungkulin mo na iligtas ako. Tungkulin mo, Panginoon, na ako'y tulungan. Wow. Balik tayo sa Bible. Let us search the scriptures. Eh, iba kasi nagtaturn, iba yung sinesearch eh. Nagsasearch ng mga bagay na gagawin para ma-relax. Naglalaro na lang. Ay, alam mo, lalo sa sakit ulo mo doon. Panonood na ng mga ibang mga bagay, mga movies. Hindi naman masama yun. Pero we can only find true rest if we search the scriptures. Now, those things will give us happiness. But happiness is temporary. Pero yung talagang bibigay ng Panginoon, mananatili sa atin. Mananatili sa atin. Ano sabi ni Lord? Psalm 34:18. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. Tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Wow, Lord. As I suffer in this life, I can find rest kasi alam ko malapit ka sa akin. Hindi totoo at huwag mong paniwalaan ang bulong ng kaaway nating si Satanas sa sasabihin niya sa iyo, dami mong problema, pinabayaan ka na ng Lord. Ang dami mong mga suffering sa buhay. Hindi ka na mahal ng Diyos. Mali! If you go back to the scripture, sabi, napakalapit ng Panginoon. Napakalapit ng Lord sa iyo. Eh, isn't that wonderful? The God that we serve is close to the broken-hearted. If you're listening and watching na broken ka na sa mga na-experience mo, durug ka na sa mga paghihirap sa buhay mo, God is so near to you.
Napakalapit ng Lord sa iyo. Pakawakan mo yan. At syempre, kapag malapit na si Lord sa iyo, samantalain mo na yun. Manalangin ka na. Tumiyak ka na sa Panginoon. Lord, ito yung pinagdadaanan ko. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako, Lord. That's the time that you cry out to God. Tingin ka rito sa screen. We cannot avoid suffering. But we can choose. We can choose to move forward. To move forward and we focus on the promises of God. We can move forward and choose to believe, to have faith, and focus on the promises of God. Letter R, remain in His presence. What is letter E? Embrace the reality. Letter S, search the Scriptures. The last point, letter T, is trust in the Lord always. Trust in the Lord always. Isang beses pa sabihin mo, trust in the Lord always. Lagi po tayo magtiwala sa Panginoon. Itong magkakaibigan na ito, mga kapatid, in the book of Daniel, if you read their story, si Meshach, si Shadrach, si Abednego, ang sabi ng hari sa kanila, kapag narinig nyo ang malakas na tunog, lahat ng tao sa kaharian ko kailangan lumuhod dito sa isang rebulto na aking pinatayo. Lahat ay luluhod sa rebulto na aking pinatayo. Ang hindi lumuhod at sumamba sa rebulto na aking pinatayo, susunugin sa apoy, susunugin doon sa pugon. At ito na nga po, dumating ang challenge sa mga mananampalataya ng Panginoon. Nang tumunog na nga po ang malakas na tugtog at para mga tao'y lumuhod. Ayan na nga po, dumating na ang pagkakataon na sinubok po ang kanilang pananampalataya. Lahat ng mga tao lumuhod. Lahat ng mga tao sumamba sa rebulto na yun. Pero merong nanatiling tatlong nakatayo. Si Meshach, si Shadrach, at si Abednego. At yung mga galit sa kanila, nagsumbong sa mahal na hari. At sabi, mahal na hari, yung mga pinromote nyo, mga Hudyo, hindi po lumuhod sa rebulto. Hindi sila sumamba sa pinatayo yung rebulto. Pinatawag ngayon sila. And this is trust. Sabi nila, totoo ba yung balita? Hindi kayo lumuhod? Sabi ng mahal na hari. Totoo po. Mahal na hari, alam nyo naman po na kami mga Hudyo, na kahit kailan po, hindi po kami luluhod sa mga rebulto na gawa ng tao. Sapagkat si Yahweh lamang po ang aming sasampahin. Siya lamang po ang aming pagtitiwalaan. Ganun pa. Bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon na kapag narinig nyo ang pagtunog, mga tunog na yun, kailangan lumuhod kayo. Kung hindi, susubukan natin ang inyong pananampalataya. Kung kaya niya kayong iligtas sa naglalagablab na pugon. At ito na nga, dumating ang pagkakataon na sila po ay sinubok ang kanilang pananampalataya. Lahat nagluluhod na, tumunog na ang tunog ng trumpet para lumuhod ang mga tao sa rebulto. Lahat lumuhod, pero silang pong tatlo ay nanatiling nakatayo. At sa sobrang galit ng hari, 7 beses po pinainit yung pugon. At sila po ay tinalian, winasak, sila po ay tinalian para hindi sila makawala. At ito po yung pakikipag-usap nila sa hari. Mahal na hari, kahit itapon niyo po kami sa pugon na yan, hindi po kami luluhod. Sapagkat alam namin na ang Diyos kaya kami iligtas sa naglalagablab na apoy na yan. That is faith. That is faith that God will save them. But look at here. Sabi nila, this is trust. Ang sabi nila, at kung hindi man niya kami iligtas, and we all know, we have faith that God can save them, that God will deliver us, will provide for us. Pero kung paano hindi dumating, paano kung hindi niya tayo niligtas? Doon sa panahon na yun. Sabi niya, sabi nung tatlo, hindi pa rin kami luluhod. Sa buhay natin, mga kapatid, may mga pagkakataon na tayo po'y nananalangin. Pero may pagkakataon na sumasagot at meron ding hindi pagsagot ang Panginoon.
Dalangin ko na ang pananampalataya mo ay umangat, lumago, to the point na tayo po ay magtitiwala na kahit ano po ang pinagdadaanan natin, kahit ano po ang ating na-experience, kahit ano man yung mga expectation na hindi na-meet, kahit tayo man ay para bang na-discourage na kasi expect natin gagawin ni Lord pero hindi nangyari. Dalangin ko na patuloy ka pa rin magtiwala sa Panginoon. Alam mo, istorya, niligtas sila ng Panginoon. Hindi sila nasunog eh. Pero yung mga sumunod pong Kristiyano, mga kapatid, nilapas sila ng leon. Sila po ay sinunog at hindi sila nailigtas ng Panginoon. Ang ibig sabihin ba nun ay hindi na kaya magligtas ng Diyos? Hindi po. Ito po, dito papasok yung ating pagtitiwala. Na kahit na sa anumang mga nangyayari sa ating buhay, kahit ano man yung mga pagsubok, paghihirap na ating pinagdadaanan, we believe, we have faith that God can save us, that God will deliver us, that God will provide for us. But the truth is, there are times na hindi naman talaga nangyayari. Pero kahit ganun pa man ang mangyari sa buhay natin, dalangin ko, patuloy ka pa rin magtiwala na ang Diyos ay may magandang plano sa buhay mo. Na sa mundong ito, we will face suffering, but Jesus Christ have overcome the world. Ito yung sinasabi ng mga awit. Sabi niya sa awit 62 verse 8, pakinggan mo maigi, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Sabihin mo, sa lahat ng panahon. Panahon ng kasaganahan, panahon ng kakapusan, panahon ng kasaganahan, panahon ng kahirapan, panahon ng pagpapala, panahon ng paghihirap. Sabi doon, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Merong dakilang pagliligtas ang Panginoon. I tell you one more time that in this world, we will face a lot of tribulations and troubles and testings. Pero sabi ni Lord, take heart. Tibayan mo yung loob mo sapagkat napagtagumpayan niya na. One day, we will meet the Lord. One day, we will be with the Lord. At doon, wala na pong paghihirap. Wala na pong luha, wala nang sakit. Kapag doon nakatuon ang iyong isipan, ang iyong mga mata, magkakaroon ka ng kapahingahan. Hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, hindi ka mag-aalala. Trust in the Lord always. And as we face suffering, we cannot avoid suffering, but we can find meaning in every suffering. A sense of purpose if we will just trust the Lord always. In Hebrews 4 chapter 3, tayong mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingahan mula sa Diyos. We will receive, we will enter into His rest if we will just believe. Alam niyo naman tong verse na ito eh. In Romans chapter 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. May meaning, may purpose. Let us find the meaning of our suffering. Let us find purpose in our suffering. I'm telling this, these are true stories. May mga doktor, mga kapatid, nabali yung kanyang kamay. Alam mo, dahil doon sa pagkabali ng kanyang kamay, ang hirap noon, nabasag yung kanyang buto eh. Naging doktor po siya ng orthopedic. Dahil doon sa pagkabali ng kanyang kamay. Merong isang pamilya na naibig sila, pinalaya sila doon sa kanilang tahanan na hindi naman tama. Sabi niya sa kanyang puso, ipagtatanggol ko ang mga naaapi. Kaya naging attorney. They find the meaning, the purpose in their suffering. Yung kanyang nanay, nakita niya na wala siyang maitulong, wala siyang maibigay nung may sakit. Kaya ang sabi niya, gusto kong maging nurse. We can find meaning. We can find purpose in our suffering. Gamitin natin ito para lalo nating mahayag ang kapalawalhatian ng ating Panginoon. And I know a man, God who became a man, because of His suffering. Dahil sa kanyang paghihirap, tiniis niya ang lahat ng sakit, lahat ng latay sa kanyang likuran, ang malaking pako, ang bigat ng krus. Siya po'y nagdusa
for us to find rest in God. For us to come and be reconciled with God. For us to be safe. Alam mo yung sa kanyang paghihirap, nagkaroon ng kahulugan yung buhay natin. Nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Alam natin kung sino ito tinutukoy ko. Siya si Jesucristo na ating Panginoon. Si Jesucristo na Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng Panginoon, ang Hari ng mga Hari. Siya po'y naghirap para sa atin na tayo magkaroon ng kaligtasan. And right now, if you're suffering, Jesus is telling you, I have overcome the world. Tibayan mo yung loob mo. Remain in my presence. Embrace the suffering, the reality of your suffering. You search my word, you search my scripture, and you trust me that I have good plans for you. I have good plans for you. You just need to trust the Lord. Let us find the meaning. Let's find purpose in every suffering. Panginoon, maraming salamat po. We close our eyes and bow our heads. Thank you. Thank you for this powerful word. Yes, Lord. Hindi po madali. We're in pain, emotionally, mentally, physically, spiritually, Lord. We are suffering in this world. Yes, Lord. Forgive us, Father, kung kami po ay nagduda. Patawarin sa mga pagkukulang kung pinili naming lumayo. Patawarin mo kami kung kami po ay nagrebelde lalo sa iyo. Instead na lumapit, lumayo. Instead na lumalim, pinili namin maglaylo. Panginoon, patawad po. And tonight, this morning, Panginoon, pipiliin namin manumbalik. Tatanggapin namin ang salita na may kapakumbabaan. Na manatili kami, Lord, sa presensya mo. And we embrace the reality. Hindi namin i-deny. Hindi kami magalit sapagkat talagang ito ang buhay namin. Dalayan ko na hanapin namin ang iyong salita, magtiwala sa mga pangako, makikita namin ang kahulugan, ang layunin sa bawat suffering. And Lord, gagamitin mo ito para lalong matanghal, maluwalhati ang iyong pangalan kung magtitiwala lang kami sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawad po kung kami man ay magkaroon ng maling kaisipan. Kung kami man ay nag-bargain na manumbalik na lang sa dating buhay, patawad po, Panginoon. If you're that person this morning, since I am pastor, ako yun eh. Nagbabargain na ako kung tutuloy pa ba ako o hindi na. Hindi na ako naniniwala. May galit ako sa puso ko. Pipiliin ko na lang lumayo. O mari ko, lumayo na. Pinili mo lumayo. Hindi ka na nagtitiwala sa Lord. But right now, God has goodness for us. His mercy is greater than our sin. His mercy is greater than our sin. Lapit tayo. Manumbalik ng may pusong mapagkumbaba. Manalangin tayo galing sa puso, kapatid. Bigkasin mo itong panalangin na ito. Maging totoo. Sabi mo sa Kanya, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon Jesus, patawarin mo po ako. Patawad po sa paglayo ko. Patawad sa pagdududa. Panginoon, patawarin mo po ako sa akong makasalanan. Binubuksan ko po yung puso ko, Panginoon. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa katatagan, at sa kapahingahan. Sa gitna ng mga paghihirap, salamat sa kapahingahan. Salamat po sa Espiritu Santo. Sinasamahan mo ako, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe na pinatawad ka na ng Panginoon. And right now, if you're broken-hearted of the sufferings in your life, God is so near to you. Napakalapit ng Diyos sa iyo. Manumbalik ka sa panalangin.
Manumbalik ka sa pagbabasa ng Biblia. Manumbalik ka sa gawain. Manatili ka sa kanyang presensya. At mararanasan mo ang tunay na kapahingahan. In 5 minutes, tapos na tayo. Pero bago yun, manalangin muna tayo. Let's pray for one another. Panginoon, maraming salamat po. Salamat for we can find rest in you. Napakarami mga kapatid na nagdudusa, naghihirap, dumaranas ng mga kapighatian. Pero Panginoon, salamat sa kapahingahan. And right now, let the Holy Spirit touch us. That we can find peace, we can find joy, and you will show us the path of life in your presence. In your presence forevermore, Panginoon. There's pleasures forevermore. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Mararanasan namin ito. And right now, Lord, inaalis mo na yung mga bigatin sa aming buhay. Mga kalungkutan, pagkatakot, pangangamba, inaalis mo na, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And even we are suffering right now, we are broken-hearted. Salamat sapagkat malapit ka sa amin. Open our eyes and give us wisdom, knowledge, and understanding. Makita namin yung meaning ng suffering sa aming buhay. Makita namin yung purpose sa aming buhay. Dalangin ko, manatili kaming tapat at patuloy kaming magtitiwala na ikaw ay may magandang plano, kumikilos, gumagawa sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Dalangin ko, magtitiwala kami sa iyo sa lahat ng panahon. Sa panahon man ng kakapusan at kasaganahan, patuloy kami magtitiwala sa iyo. Sa panahon ng kaginhawaan at kahirapan, patuloy kami magtitiwala sa iyo. Salamat po sa pagpapaalala sa kapangyarihan ng iyong salita na hindi dapat kami magduda sapagkat kami ay iyong mga ginawa, kami mga anak mo. Tungkulin mo kaming tulungan. Tungkulin mo na kami ingatan at iligtas at naghihintay po kami yun. Sa araw na yun, Panginoon, tulungan mo kami maging tapat, mananatiling tapat hanggang wakas. Lahat ng ito, Panginoon, tinatanggap namin. Kalakasan, kagalingan, kapangyarihan, kapahingahan, kapayapaan sa aming mga puso. Tinatanggap po namin, Panginoon, sa pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas, si Jesus. Lahat ng tumanggap, magsabi lang, Amen! Amen! Praise the Lord! Ayan! Salamat sa Panginoon. We are so blessed to have you with us this morning as we worship and praise the Lord. A happy, happy Sunday. I know that you are blessed and we can now find rest. God is giving us His joy and His peace. Salamat sa Panginoon. Sabay-sabay tayo as we declare together. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it in Jesus' name. Amen. Sigaw mo, powers in you. Messiah! Thank you, Lord, si Jesus, sa ating Panginoon. Panginoon, ang hari ng mga hari. Our King, our Messiah, our Christ. God bless you. May the Lord protect you and bless you. May the Lord face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor And give you His peace. new blessings in your life. Tanggapin mo na. New beginnings. God bless you. Have a great day. See you again.